Kahit saang anggulo, sir, mali ang pagbebenta ng mga bata online. Okay. So, but let's begin our discussion dun sa tanong kung gaano kalala ang ganitong klaseng practice, ASEC. Sa ngayon po mismong ang ating Philippine National Police Women and Children Protection Center, Police Brigadier General Sheila Portento po mismo ang nagsabi na naalarma na rin ho siya sa pagdami po ng bilang ng kanilang mga rescue operations patungkol dito sa mga anti-online baby selling operations. So far, Sir Alvin and Sir Jet, nakapag-monitor na po tayo ng 21 PNP entrapment operations, 5 po noong 2024, 7 noong 2025. Tas ngayon po, hindi pa po natatapos ang first quarter. Meron na po tayong 8 na mga successful entrapment operations. Meron na po tayong 22 na mga minors na na-rescue. As young as 2 days old, 5 days old, months old na mga bata. And nakahuli na po ang ating PNP, WCPC ng mahigit 33 perpetrators. Karamihan po biological mothers mismo. Talaga nanay mismo. Opo, Sir Alvin. Pero teka muna, ano daw dahilan? Ba't nila ginagawa yun, ASEC? Okay, so kadalasan po hindi na kayang alagaan ang bata. Meron po marami pong mga anak. Ba't niya ginawa? Hindi pala niya kaya. Marami pong mga anak, ang ilan sorry. po may sakit, pampiyansa ng asawa, pampagamot sa ospital ng magulang, hindi alam ng magulang na nabuntis sila, pang food cart business, pambayad sa placement fee para sa abroad. Meron po pong ilan na hindi na panagutan ng asawa, may iba po ay pambayad sa utang. So ito po Baka yung meron mga pa diyang pang singhot ng sabu. Naku. So, dito naman po sa mga Seryoso. entrapment operations na monitor natin, salamat naman po at walang instance. Pero ang maganda naman po, meron na po tayong isang successful conviction, Sir Alvin and Sir Jet, namin nakasuhan na po ng trafficking, punishable by 20 years to life imprisonment, 1 to 5 million po ang penalty, and syempre non-bailable offense po ito. Sige, dugtungan na natin yan. Maybe kasi, let's give them the benefit of the doubt. Baka hindi po nila nare-realize yung seriousness ng kanilang ginagawa na ito po ay may repercussions dahil ito po ay illegal. Hindi ba? Una-una muna illegal and immoral. ASEC, bakit siya illegal? Tama po kayo kasi ito po ay bawal sa batas kapag po nagkaroon ng financial monetary consideration, trafficking violations na po ito, lalo na kung ang purpose is exploit ang bata. Hindi po kasi natin alam kung ano po ang purpose dahil nga po definitely hindi mo to mabibigay sa matino, mahusay na magulang dahil dumaan nga sa illegal na pamamaraan. Meron po tayong mga reports na kung hindi man napupunta sa prostitution, slavery, death bondage, minsan po organ harvesting pa po eh. Oh my goodness, mayroon pang ganyan? May mga ganun pong nagiging report na nakakatakot po. Kaya po, kung ay naakala mo bilang nanay, you're doing a good thing by setting your child for adoption through online baby selling kasi sinasabi mo mas mapapabuti, hindi mo rin sigurado dahil may mga reports po na napapariwara pa yung mga batang ito. Kaya po, ang panawagan po ng NACC, ipaalam po sa mga magulang na ito na bawal po, hindi po binibenta ang ating mga anak. At para po sa mga gustong mag-ampon, wala pong online adoption sa Pilipinas. Adoption can only be processed and coursed through your central authority, yung National Authority for Childcare. At wala pong binabayaran na kahit na anong fee sa NACC o sa aming mga regional offices. Dahil administrative na pong adoption ngayon, hindi na po judicial, hindi na po kailangan ng serbisyo ng abogado, serbisyo na lang po ng isang licensed social worker. So hindi na po mahaba ang proseso. Kumpara dati na judicial ang adoption, inaabot po ng 5, 7, 10 years ang adoption. Under the administrative process, basta po ma-file ang petition for adoption with complete documentary requirements, 9 months na lang po para ma-issue ang order of adoption. Mamaya, mag-ala tayo ng time. Yung legal na adoption. Yes, But i-focus mo muna dun sa criminality. Yes, So ano ang maaring kahinatnan ng mga magulang o ng mga tao, minsan lola din siguro, o tiyahin Yes, na nagtitinda ng mga bata, anong maaring nilang kahinatnan? They are equally liable po. Pwede po silang makasuhan ng criminal offense po ng trafficking o di kaya na merong kasama pa pong violations ng Anti-Child Abuse Law, violations ng Anti-Cybercrime Act. At kung hindi man po makalusot sa trafficking, violations po ng illegal adoption, 6 to 12 years imprisonment po ito. So ito po ay may kulong dahil krimen po ito. At ang ating pong panawagan ay bawal po, hindi po dapat binibenta ang ating mga anak. They are not products, they are not commodities for sale.
obligasyon po nating protektahan at alagaan ng mga anak natin, at kung may krisis po tayong pinagdadaanan, hindi po option ang pagbebenta ng mga anak dahil meron pong tulong ang gobyerno na po pwede po nating ma-avail. Kung krisis po, kung kahirapan po ang reason natin, meron pong tulong ang ating gobyerno na po pwede pong ibigay sa atin para po maitawid yung krisis na ito. Hindi ho kailangang ilagay sa peligro ang ating mga anak at ilagay din natin sa kapahamakan ang ating reputasyon, ang ating safety, security at yung future natin at ng ating pamilya. Jet? Yes.